Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Aqidah, Chapter 10, Babu ma ja'a fi dhabhi li ghairillah minal wa'idi wa annahu syirkun. Ang kabanata tungkol sa pagkakatay sa iba pa o para sa iba pa liban kay Allah bilang pangaral na ito nga ay shirk. Ito ay may tuturing din na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa unang tanong, udhkur munasabata hadal bab li kitabit tauhid. Banggitin ang kinalaman ng chapter na ito sa kitabut tauhid. Sa sagot, hiya an nadhabha lillahi ibadatun wadhabhu li ghairillahi syirkun yunafi at tauhid. Ang kinalaman ng chapter na ito sa kitabut tauhid ay ang katotohanan ng pagkakatay para kay Allah o alang-alang kay Allah o sa ngalan ni Allah. Pwede rin ma-translate yun ng ganun. Ay ibadah. Ibadah, so ibig sabihin ito ay may gantimpala. Ibadah, ibig sabihin ito ay dapat nagagawin sa paraan na naisabatas. Okay, so hindi pwedeng mag-iimbento ang tao ng sarili niyang paraan ng pagkatay. So ganoon pa rin, applicable dito ang ikhlas at mutaba'ah dahil ito ay ibadah para maging katanggap-tanggap ito kay Allah. At ang pagkatay para sa iba pa liban kay Allah ay shirk at tinataliwas nito o nilalabag nito ang tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga ito ay ibadah, hindi pinahintulutan ang sarf o ang paglalaan nito ng kahit alin dito, malaki man o maliit, sa iba paliban kay Allah. Walang pinagkaiba yung nagkatay ng elepante para sa ribulto at yung nagkatay ng langgam sa ribulto. Pareho silang musyrik, pareho silang lumalabag sa tauhid. Ito minsan yung minsan problema sa tao na hindi nila nauunawaan ang panganib ng shirk na inakala nila maliit lang na shirk ang maliit na pagtatambal kay Allah. O yung kumbaga casual, mga ganong klase ng pagtatambal. Halimbawa, paiki-celebrate ng Pasko. Hindi yun casual, hindi yun maliit, yun ay malaki pa rin. Yun ay malaki pa rin. So katulad halimbawa, yung iinom ng maraming alak at iinom ng konting alak, pareho lang. Okay? Pareho lang sila, wala silang pinagkaiba sa isa't isa. Merong aya dito, sinabi ni Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. So sinasabi na tunay na ang aking sala at ang aking nusok. Yung nusok na tinutukoy dito yung pagkatay. At sa ibang tafsir, tinutukoy dito yung Hajj sa pangkalahatan dahil ang culmination ng Hajj ay ang Idul Adha, pagkatay din. Okay, so ibig sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking sala, ang aking pagkatay, ang aking buhay at kamatayan ay para kay Allah ang Panginoon ng mga nilikha. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wala siyang katambal na anuman wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itong ipinag-utos sa akin at ako ang kauna-unahang Muslim. Siyempre, tinutukoy dito sa umma na ito. Ganyan din sa isa pang aya, fasalli li rabbika wanhar, ito nasa suratul Kautsar, inutusan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala at magkatay.
magsala at magkatay. Sa parehong tinukoy dito ang pagkatay sa dalawang aya na ito at pareho itong para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung unang aya, sabi yan, sa Suratul An'am 162 hanggang 163. Sumunod, ishrah hatayn al-ayatayn wa bayyin munasabataha lil bab wa ma huwa an-nusuk. Ipaliwanag daw ang dalawang aya na ito at linawin ang kinalaman ng dalawang ito sa chapter na ito tungkol sa pagkatay sa Kitabut Tauhid at anong tinatawag na nusuk. So sinabi ni Sheikh rahimahullah, yaqulullahu ta'ala fil ayatil ula, sinasabi ni Allah sa naunang ayat doon sa Suratul An'am, Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin alladhina ya'buduna ghayrallah wa yadabbihuna li ghayrihi wa yadbahuna li ghayrihi. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga musyrikin na yaon na sumasamba sa iba paliban kay Allah at nagkakatay para sa iba paliban sa Kanya, innani akhlastu lillahi salati wa dabhi. Tunay na ako ay nagpadalisay para kay Allah ng aking sala at ng aking pagkatay. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinababatid niya sa musyrikin na mga ito ay ginagawa ko para lang kay Allah. Hindi katulad ninyo na kung kani-kanino ninyo ito itinutuon. Wa ma ataytuhu fi hayati wa ma amutu alayhi minal iman wal amalus salih lillahi rabbil alamin. At wa ma atihi fi hayati wa ma amutu alayhi minal imani wal amalis salih lillahi rabbil alamin. Ang anumang gagawin ko sa aking buhay at ang aking kamamatayan ay ang iman at ang paggawa ng mabuti para kay Allah ang Panginoon ng mga nilikha. Sa dinideclare ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idiutos ito ni Allah sa kanya. La syarika lahu fi shay'in min dalik. Walang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala na kahit ano sa bagay na ito. Sa apat na bagay na ito. Sala, pagkatay, buhay at kamatayan. Lahat ng ito ay para kay Allah. Wa bidalika al-ikhlasu umirtu. At ang ikhlas ang pinag-utos sa akin. Ang ikhlas nga dito, sa konteksto dito, ang dalisay na pagsamba kay Allah ng walang katambal. Okay? Ang dalisay na pagsamba kay Allah ng walang katambal. Kasi nga ikhlas sa dalawang maunawaan, di ba? Ikhlas na kabaligtaran ng syirkun akbar at ikhlas na kabaligtaran ng syirkun asgar. Wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah. At ako ang kauna-unahang Muslim sa umma na ito. Tama naman. Kasi siyang naunang nanampalataya kay Allah sa umma na ito. Kasi siya yung propeta. Siya yung unang nakabatid, nakaalam tungkol sa kaisahan ni Allah sa mga tao na kabilang sa umma na ito. Wan nusuku, ang nusuk na tinutukoy dito, huwa dhabhu. Ito yung pagkatay. At yung sinabi ni Allah, fasalli li rabbika wanhar, magsala ka para sa iyong Panginoon at magkatay, ay akhlis lillahi salataka wa dabhika wa khalifil musyrikina fi dalik. Ang ibig sabihin dito, gawin mong dalisay para kay Allah ang iyong salat, ang iyong pagkatay, at taliwasin mo ang mga musyrikin sa mga ginagawa nila rito, sa sala at pagkatay. Na ito unang-una ay ginagawa nila para sa kanilang mga rebulto, at syempre ginagawa nila para magpakitang tao, o kaya ginagawa nila sa paraan na inimbento lang nila, Wa munasabatul ayatayn lil bab, at ang kinalaman ng dalawang aya na ito sa chapter na ito ng Kitabut Tauhid, chapter 10 na nga tayo, tungkol sa pagkatay para sa iba pa o alang-alang sa iba pa liban kay Allah. Annaha afadata an nadlabha min anwa'il ibadah. Ang dalawang aya na ito ay nagpapatibay
na ang pagkatay ay kabilang sa mga pagsamba kay Allah o isang uri ng pagsamba kay Allah. Na dahil dito, yajibu ikhlasuhu lillahi, marapat na gagawin ang mga ito ng merong ikhlas. Dalawang ikhlas. Yung ikhlas na pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal, syempre ikhlas na kabaligtaran ng riya. Okay? Tatandaan nyo palagi yung ikhlas. Dalawa yung kahulugan nito. Okay? Ikhlas na taliwas sa syirkun akbar at ikhlas na taliwas sa syirkun asgar. Yung nga, yajibu ikhlasuhu lillahi. Ang pagkatay ay marapat na magkaroon nito ng ikhlas para kay Allah. فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Sino mang magkatay para sa iba paliban kay Allah, sa paghahangad na magpapalapit siya rito, siya ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na paanong nangyayari ito, itong pagkatay na ito? Yung musyrikin noon, nakaugalian talaga nila yung pagkakatay ng hayop. Kung ano yung kinakatay sa Islam, yun din yung kinakatay nila, syempre. Kambing, tupa, baka, camel, yun ay inaalay nila sa kanilang mga rebulto. So sa panahon natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, bihira naman yung nagkakatay, di ba? Bihira. Pero, maaari nating masabi na importante pa rin na malaman ito ng mga tao. Kasi maaring ang isang gawain ay hindi direktang pagkatay para sa iba paliban kay Allah, pero ang origin nito ay katulad ng origin ng pagkatay para sa iba liban kay Allah. Kumbaga yung pagsasakripisyo o yung pagdakila sa mga rebulto o mga Diyos-Diyosan na dinadakila ng mga tao ang mga ito. Lalong-lalo na halimbawa sa mga kapistahan. Sa mga kapistahan, hindi naman lahat nagkakatay. Okay? May ilan lang tao ang nagkakatay. Kasi hindi naman lahat ng tao may kakatayin kapag piyesta. Hindi naman lahat nagkakatay ng baka, ng kambing. Pero, ang mga kapistahan na ito, kung bakit hindi dapat sumasali ang mga Muslim dito, ito ay mga pagdakila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga patron ng bawat bayan. So yun nga katulad ng nabigay nating example dati. Sa mga kapistahan, nagpapasalamat ang mga tao doon sa kanilang mga patron sa masaganang ani. Sila ay humihingi ng tulong, nagpapakupkop doon sa kanilang patron laban sa mga sakuna at iba pa. Kahit sino pa yung patron nila. Si Mama Mary, dito si San Gabriel, sa ibang bayan si San Miguel, San Juan, o kung sino-sino pa. So, ibig sabihin, yun ay mga araw ng pagdakila sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi dapat sumasali ang mga tao, hindi dapat sumasali ang mga Muslim sa mga ito. Lalo na yung makikikain sila doon sa hayop na kinatay para sa selebrasyon na yun. Ganon din sa Pasko, ganon din sa New Year, at iba pang mga pagdiriwang ng mga musyrikin. Na itong pagkatay na ito, kumbaga, ito ay pagkatay na dinadakila nila yung kanilang mga rebulto, na kung paanong nagkakatay ang mga Muslim, halimbawa, ng kataying hayop para kay Allah, so ganoon din ang layunin ng mga nagkakatay para sa mga rebulto. Okay, so nagkakatay sila bilang pagdakila sa mga rebulto na ito. Kaya wala tayong kinalaman dapat sa mga ito. Merong hadith, iniulat ni Imam Muslim, iniulat ni Ali radhiyallahu anhu, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Itinuro sa akin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang apat na salita. Apat na salita o apat na aral, apat na pangaral. Una, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Isinusumpa ni Allah ang sino mang magkatay para sa iba pa liban kay Allah. Okay? Sinusumpa ni Allah ang sino mang magkatay para sa iba pa liban kay Allah. Actually, ang apat na ito lahat
ay tumutukoy sa mga tao na isinumpa ni Allah. 4. Sumunod, la'anallahu man la'ana waliday. Isinusumpa ni Allah ang sumusumpa sa kanyang dalawang magulang. Okay, isinusumpa ni Allah ang sumusumpa sa kanyang dalawang magulang, o maaring maging kabilang na rin dito yung nagmumura sa kanyang mga magulang, isinusumpa rin sila ni Allah. Okay, sinusumpa sila ni Allah dahil ang uququl walidain, ang paglapastangan sa magulang ay kabira, malaking kasalanan. Ito ay malaking kasalanan. Ang paglapastangan sa magulang ay malaking kasalanan. Sa iba't ibang anyo nito. Sa iba't ibang anyo nito. So maaaring yung tao, hindi naman niya sinasaktan yung magulang niya, pero minumura naman niya o ninanakawan niya, yun ay mga kabira, malalaking kasalanan at kasumpa-sumpa kay Allah. Pangatlo, la'anallahu man awa muhdithan. Isinusumpa ni Allah yung muhdith. Isinusumpa ni Allah yung muhdith. Yung muhdith, ito yung yung kumbaga tao na nagkasala at hinahanap ng pulis halimbawa at itinatago mo ang tao na ito. Kumbaga kriminal na malinaw na siyang nakagawa ng krimen, pero itinatago mo siya upang pagtakpan ng krimen at upang hindi siya managot sa kanyang krimen. At pang-apat, do sa hadith na yon, la'anallahu man gayyara manarul ard. Isinusumpa ni Allah ang magbabago sa mga tanda na nasa lupa. Yung mga tanda na nasa lupa, ibig sabihin dito yung mga hangganan ng lupa, nang sa gayon ay malalaman ng tao kung hanggang saan lang ang kanyang lupa. At yung tao na ito na binabago niya yung hangganan ng lupa, ito yung tao na pinapalaki niya yung lupa niya. Kumbaga kinakamkam niya yung lupa ng iba kasi nilipat niya o kaya niya nilipat yung mohon na tinatawag o yung iba pang mga pagkakakilanlan ng boundary ng kanyang lupain o ng kanyang lote. So yung laan na tinutukoy dito, al-la'nu minallahi huwa at-tard wal ib'adu an rahmatihi wa minal khalqi as-sabbu wad-du'a. Ang laan, kung ito ay galing kay Allah, ito ay nangangahulugan ng at-tardu wal ib'ad. Kumbaga, pagtatakwil. So yung tao na isinumpa ni Allah, siya ay itinatakwil ni Allah. At-tardu wal ib'adu an rahmatihi. Ibig sabihin, inalayo siya ni Allah sa kanyang habag. So ibig sabihin, technically siya ay may impyerno na. Kumbaga, kinamuhian na siya ni Allah. Hindi na siya pinapapatawarin. So ito yung tao na isinumpa ni Allah. Isinumpa ni Allah. Pero syempre, ang lahat ng dahilan na maaring ang tao ay magiging kasumpa-sumpa kay Allah ay meron pa ring tauba. Okay? Pwede siya magbalik loob kay Allah habang siya ay nabubuhay. So itong apat na ito na tinukoy, lilinawin lang natin, oo, kasumpa-sumpa kay Allah ang kanilang mga ginawa, nagkatay para sa iba paliban kay Allah, nagmura sa kanyang magulang, nagtago o tumulong sa kriminal, o nagbago sa mga hangganan ng lupa. So ito ay kasumpa-sumpa, pero habang buhay pa siya, meron pa ring tauba. Okay? Nilinaw lang natin ito. Pero, kung siya ay mamamatay na hindi siya nagbabalik loob kay Allah, syempre ito ay mangangahulugan ng matinding parusa para sa kanya. Lahat ng hadith na tumutukoy sa pagsumpa ni Allah sa isang tao na gumawa ng isang partikular na bagay, ito ay nangangahulugan ng matinding parusa. Sumunod na tanong, limada la'an ng Rasulu sallallahu alaihi wasallam man dhabaha li ghayrillah? Bakit isinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagkakatay para sa iba paliban kay Allah? Sige sagot,
li'admi dhambi alladhi irtakabahu haythu ashraka billah. Isinusumpa ni Allah ang nagkakatay para sa iba paliban sa Kanya, nagkakatay para sa rebulto, nagkatay para sa Diyos-Diyosan, nagkatay para kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel. Ito ay dahil sa pagiging matindi ng pagkatay na ginawa niya, na dahil dito siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa shirk. Yung nga linawin uli natin, bibigyan natin diin, walang pinagkaiba ang nagkatay ng elepante at nagkatay ng langgam para sa mga Diyos-Diyosan. Pareho silang mushrik. Sumunod, mama na la'na ar-rajuli walidayhi wa kayfa yakunu la'nahuma wa ma hukmu. Anong kahulugan ng pagsumpa ng tao sa kanyang dalawang magulang at paano nangyayari ang pagsumpa niya na ito? At ano ang hatol dito? Ang sagot, ma'nahu sabbu abahu wa ummahu. Ito yung pagsumpa niya o pagmura niya sa kanyang ama o ina. Wa yakunu la'nahuma alal wajhain. At maaaring mangyari ang pagsumpa o pagmura ng anak sa kanyang magulang sa dalawang anyo na ito. Al-la'n al-mubashir wa huwa an yuwajihul walidaini bil la'na. Ito yung harap-harapan na pagmura sa kanyang mga magulang. Kasi yung mumurahin niya yung magulang niya sa pamagitan ng mga salita na itinuturing na mura. At pangalawa, la'na bit tasabbub ka'anyal ar-rajulu aba rajulin akhar fayal anu abahu wa huwa min kaba'ir dunub. At ito yung pagsumpa ng tao sa magulang ng iba. At ito ay malaking kasalanan. Ang pagsumpa ng tao sa magulang ng iba at ito ay may tuturing na malaking kasalanan. Sumunod na tanong, mama na awa muhdithan wa mal muradu bil muhdith. Anong ibig sabihin ng nagtago o nagpatira, nagkupkop sa kriminal? At anong ibig sabihin ng muhdith dito, yung kriminal? Ay nasara mujriman wa dammahu ilayhi wa hamahu wa mana'uhu an yukhadu minhu al-haqqu alladhi wajaba alayhi. Ito ay ang pagtulong sa kriminal at ang pagkupkop sa kanya, pagtulong sa kanya at pagtatago sa kanya upang hindi makuha mula sa kanya ang karapatan na kailangan niyang pagbayaran. Okay, so yung kriminal, tinago mo para hindi mahuli ng polis, yun ay kasumpa-sumpa na gawain. Yun ay kasumpa-sumpa na gawain. Kahit pa Muslim yun. Kahit pa Muslim na kriminal, hindi pwedeng itatago ng Muslim. Okay, kahit Muslim na kriminal, hindi pwedeng itatago ng Muslim. Diba, Muslim yung kriminal, yung pulis hindi Muslim. Isipin ng Muslim, kailangan tulungan yung brother kasi brother yun, Muslim yun eh. Yung pulis, kumpar, hindi pwede. Hindi pwede. Oo, marapat na mahalin ng Muslim ang kanyang kapwa Muslim, pangangalagaan ng Muslim ang kanyang kapwa Muslim. Pero kung meron siyang sinagasaan na karapatan ng iba sa buhay nito, lalong-lalo na, o sa yaman nito, sa karangalan nito, basta lahat ng pinangangalagaan sa Islam ng mga karapatan. Di ba? 6 yun. Yung relihiyon, buhay, yaman, karangalan, salinlahi at pag-iisip. Kapag nilabag yun ng Muslim, kahit kuffar pa ang magpapatupad ng batas, hindi natin yun pwedeng tutulungan. Kailangan natin siyang isuko sa batas at mapanagutan niya ang kanyang krimen. Okay? Para mapanagutan niya ang kanyang krimen. Wal muhdithu huwa man ahdatha shay'an yajibu fihi haqqallahi fayaltaji'u ila man yujiruhu min dalik. Si muhdith, ito ay gumawa ng isang bagay na kailangang singilin sa kanyang karapatan ni Allah. Sabihin, marapat na siya ay sumuko at pagbayaran ng kanyang
krimen. Dahil siyempre, ang anumang paglabag sa karapatan ng tao ay mangangahulugan din na paglabag sa karapatan ni Allah. Kasi pinagbawal ni Allah na lalabagin ng tao ang karapatan ng kapwa-tao. So, ibig sabihin, pag nilabag ng tao yun, sumuway na rin siya kay Allah. At panghuli, yung tungkol doon sa manarul ard, yung binago ng tao, yung mga palatandaan ng hangganan ng lupa. Mahiya manarul ardi wa ma ma'na tagyiruha. Ano ibig sabihin ng manarul ard? Mga tanda sa lupa. At ano ang ibig sabihin ng pagbabago dito? At tagyiru at tabdilu wal izala. So maaring mangyari yung tagyir, yung pagbabago, sa pamagitan ng pagpapalit, o yun nga, paglilipat, o izala, pagtanggal. Tinatanggal ng tao ang palatandaan ng hangganan ng kanyang lupa nang sa gayon ay may extend niya ito. Wa manarul ard, at ang manarul ard na tinutukoy, alamatu hududiha wa maalimiha. Ito yung mga palatandaan ng mga hangganan nito at mga marka nito. Kila hiyal alamat allati yahtadi biha fis safar. Ito yung mga palatandaan, sinasabi rin na ito mga palatandaan na nagiging gabay sa paglalakbay. So bukod doon sa tanda ng hangganan ng lupa, manarul ard din na matuturing yung mga karatula. Yung mga karatula na tinitingnan ng mga tao habang sila ay naglalakbay. Na dahil dito, yung pagtatanggal ng mga signages, lalong-lalo na yung mga signage sa kalsada na inilagay ng gobyerno, halimbawa, mga signage, mga halimbawa, pedestrian crossing, yung mga ganun na signage, yung minsan tatsulok, di ba? Minsan kulay dilaw, kulay pula. Bawal din yung tanggalin. Ang nagtatanggal nun ay kasumpa-sumpa rin kay Allah. Malaking kasalanan yun. Actually, maaring mas malaking kasalanan pa nga ang bagay na yun, bukod pa doon sa pagtatanggal ng manarul ard. Kasi ang pagnanakaw sa gobyerno ay mas malaking kasalanan kaysa pagnanakaw sa individual na tao. Okay? Yung nagnanakaw sa gobyerno, sa taong bayan, kumbaga, mas malaki ang kanyang kasalanan. Kasi mas marami siyang ninanakawan. Samantalang kung ninakawan niya, isang tao lang, kinuhanan niya ng pera, isang tao lang yung ninakawan niya. Pero kapag yung gobyerno ang ninakawan niya, edi ninakawan niya ang buong taong bayan na may karapatan doon sa ninakaw niya na pera o pondo o ano pa mang ninakaw niya o sinira niya. Halimbawa nga sa kalagayan na ito. So kasama pa rin ito. At gayon din, kabilang sa manarul ard, wakila, hiyal marasimul lati tufarriku bayna haqqihi wa haqqo jarihi fayugayyiruha bitakdimi o ta'khir. Sa maring mangyari, ito ay mga simbolo o mga signs na naghahati sa karapatan niya at karapatan ng kanyang kapitbahay at maring ililipat ito ng tao nang sa gayon ay umabante yung kanyang property o katulad nga din nung nababanggit kanina o kaya ay umatras yung property ng iba, mabawasan o madagdagan. So lahat ng ito ay may tuturing na manarul ard at ang pagpapalit nito, pagbabago nito ay kasumpa-sumpa. At sinasabi, sumunod na tanong, limada lu'ina man gayyara manarul ard, bakit isinusumpa ang nagbabago sa manarul ard? Sila isinusumpa liirtikabihi ithman adhiman fi idaatil musafirina aw ikhtilasihi ardajarihi. Kasumpa-sumpa ang nagbabago sa mga palatandaan ng lupa dahil maaring maliligaw ang mga naglalakbay o maaring mangyari siyempre kung yung simbolo o yung signage ay warning tapos tinanggal yun ng tao at may nadisgrasya, edi may kasalanan din siya doon. Merong karatula, may butas pala doon, tapos tinanggal mo yung karatula. Yung bakal na nakaharang doon, tinanggal mo, ginawa mong ihawan.
So, meron kang kasalanan doon. May nahulog, may kasalanan. May kasalanan ka kahit walang madisgrasya doon, actually. May kasalanan ka kahit walang madisgrasya doon, pero pag may madisgrasya, mas malaking kasalanan. Okay? Mas malaking kasalanan. O kaya, yun nga, malaking kasalanan yung pagkaligaw o pagkadisgrasya ng mga naglalakbay at syempre sa pangaagaw sa lupa ng kanyang kapitbahay. At panghuli nga, ma huwa shahidu min hadithi al-albab, ano ang kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito? Ito nga ay yung wa qawluhu la'anallahu man dabaha li ghairillah. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinusumpa ni Allah ang sino man magkatay para sa iba pa liban kay Allah. At gayon din nga, meron pa palang isa. Ma hukmu la'na ahlil ma'asi wad dalama. Anong hatol sa pagsumpa sa mga makasalanan at mapang-api ng mga tao? So, sinasabi, yajuzu la'na ahlil ma'asi wad dhulm min ghairi ta'yin. So maaaring isumpa ng Muslim ang sino mang makasalanan at mapang-api nang hindi naman tinutukoy kung sino ito. So parang nagdua ka ng pangkalahatan, na isumpa nawa ni Allah ang sino mang makasalanan, syempre makasalanan unang-una na nakakapinsala rin sa iba, at mga mapang-api. So pwede yun. Kahit di mo natukuyin kasi alam naman ni Allah kung sino yun. Bakit hindi tinutukoy? Diba, sasabihin mo, isumpa nawa ni Allah si ganito, si ganyan, na babanggitin yung pangalan. Ito ay para yung magiging dua natin ay may ikhlas pa rin. Kumbaga, na hindi tayo nagdudua kay Allah na parang lang maghiganti. Naintindihan mo? Naintindihan nyo? Na yung pagduduan natin, isumpa nawa siya ni Allah, hindi para maghiganti sa Kanya o magdulot sa Kanya ng pinsala. Ito ay pangkalahatan na si Allah ang magbibigay sa Kanya ng kung ano man ang marapat sa Kanya. Na kung siya man ay kabilang sa mga makasalanan o mapang-api, edi isusumpa talaga siya ni Allah, inshallah. So yung nga, yajuz la'na ahlil ma'asi wad dhulmi min ghairi ta'yin, pinahintulutan ng pagsumpa sa mga makasalanan at mapang-api nang hindi na sila tinutukoy. Amma la'na al-fasik wal ma'asi al-muayyan fa fihi khilafun. So nga yung pagsumpa sa specific na tao na makasalanan, mayroong iba-ibang pananaw, ang ibang mga scholar, fa ajazahu ba'dal ulama wa mana'ahu akharun. Pinahintulutan ito ng ibang ulama at pinagbawal ng iba pa. Okay, pero yun nga, mas mainam na wag na silang babanggitin yung pangalan nila. Nang sa gayon ay mapapangalagaan din naman ang ikhlas natin. Okay? Dahil mamaya, minsan may tao, oversensitive lang. Napakan lang yung paa niya. Tapos nagduduan na siya kay Allah, sumpakan nawa ni Allah, mga ganung bagay. So kumbaga, hindi natin kailangan magtukoy, kumbaga, humihiling lang tayo kay Allah na sa pangkalahatan na isumpa sila ni Allah. Pero, mainam din naman na kung idadalangin natin kay Allah, sa halip na sumpa, ano kayo mas mainam? Gabay. O, pwede rin yun, di ba? Para malinis din yung puso mo, walang sama ng loob. Kasi maganda yung ganun. Kasi nga, di ba yung hadith, yung tao na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papasok sa paraiso, nang sekreto niya lang ay hindi siya natutulog sa gabi, liban na lang na pinaumanhinan niya yung lahat ng mga nakagawa sa kanya ng kumbaga kasamaan o pagkukulang. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.